Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Isa ang mga magulang ko na hindi nakatapos ng kolehiyo. Bagamat kulang sa edukasyon, hindi naman ito naging hadlang sa pagkakaroon ng magaang-gaang buhay sapagkat dala ng kanilang pagpupursige, pagtsatsaga at pagsusumikap, ang kanilang napiling negosyo ay lumago na sapat na upang makapundar na katamtamang laki ng lupa para sa aming tahanan at nabibili kahit papaano ang mga pangangailangan ng pamilya. Magmula noong nagbibinatilyo ang aking ama, nagkaroon ito ng trabaho sa isang kainan na espesyal sa pagluluto ng lechon. Medyo brusko at may katangkaran, kaya siya natanggap noon bilang kargador ng mga sangkap sa nasabing ihawa ng lechon. Dito na din niya nakilala ang aking ina na isang dalagita na tagahiwa ng mga sangkap na inilalagay sa loob ng baboy. Nagsimula daw ito sa tuksuhan. Hindi daw inaasahan ng aking ina na isang araw habang nagbubuhat ang tatay ko ng sako-sakong uling, sa sobrang pawis, bigla na lang pinunas ang kanyang kamay sa noo at sa muka. Saktong-sakto naman na dumating ang aking ina na mayroong bit-bit na batya ng mga tanlad. Nang bigla itong sumigaw at nagulat dahil nakasalubong niya si tatay na maitim ang muka gawa ng uling na akala daw niya ito ay magnanakaw. Dali-dali niyang ibinaba ang bit-bit na batya at kumuha ng walis at inihampas niya ito kay tatay. Teka, hindi ako magnanakaw. Malakas na sambit nito. At yung ibang mga nagtatrabaho doon, nagtakbuhan upang tingnan ang komosyon. Dito, may nag-awat kay nanay at kinuha ang walis at sinabing, "Uy, Inday, si Roberto yan!" At tumawa ng malakas. Bakit naman kasi ang itim ng mukha mo kaya ka mapagkakamalang magnanakaw? Dagdag nito at humahalakhak muli. Hindi lang siya ang tumatawa maging ang iba pang katrabaho nila doon. Napakamot ng ulo si tatay at sumagot na nagpunas siya ng pawis. Sa pagpunas niya ng pawis, nakalimutang madumi pala ang kanyang kamay marahil sa pagod na hindi na niya nalinis ang kanyang kamay bago niya punasan ang kanyang muka ng pawis. Agad namang humingi ng paumanhin si nanay sa nangyari at sa komosyon. Magmula nang nangyari iyon, nagkakailangan na silang dalawa at dahil madami sila doon, marami ding nakakapansin at ito din ang pagsisimula ng kantsawan hingil sa kanilang dalawa. Isa pa, sila din ang pinakabatang manggagawa kaya madalas silang tuksohin. Makaraan ang ilang linggo matapos noon, nakita ni tatay si nanay na may bit-bit na batya sa kanang baywang at timba naman sa kabilang kamay. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan siyang buhatin ito. Salamat. Biglang sambit ni nanay. Walang anuman, sagot naman ni tatay. At bilang pasasalamat, nung oras na merienda nung hapong ding iyon, nagbigay si nanay ng banana cue kay tatay. At dito nagsimula ang kanilang magandang pagkakaibigan. Sa panahon ding iyon, hindi na nila alintana na kapag minsan sila ay tinutukso. Yung iba, kusang huminto o tumigil. Yung iba naman, kapag naisip silang tuksohin, iyon ang kanilang ginagamit. Kalaunan, ang pagiging magkaibigan nila nauwi sa pagkakaroon ng gusto sa isa't isa. Hanggang sa sila ay naging opisyal na magkasintahan. Noong mga kapanahunan nila, ang pag-aasawa ng maaga ay pangkaraniwan, kaya naman nung sila ay nasa 8 gulang, nagdesisyon na silang magpakasal. Subalit, ang panimula ng kabanata ng kanilang buhay ay nagsisimula pa lang dahil madami silang pagsubok na dadaanan. Sa maraming taon ng kanilang pagsasama, si nanay mahigit 5 beses na nakunan. Kaya naman, nung pinagbubuntis niya ang aking kapatid, labis na pag-iingat ang kanilang ginawa, lalo na maraming beses silang nabigo.
Kaya naman nung dumating ang araw na siya ay nanganak, labis-labis na kaligayahan ang kanilang nadarama. At matapos ang 3 taon, nakunan muli ng isang beses si nanay bago niya ako isinilang sa mundo. Dito na sila nagdesisyong okay na sila sa 2 anak, lalo na sa ilang beses na rin nakunan si nanay. Kaya naman ang focus nilang 2 ay sa amin ni ate. Dito na din sila nagdesisyong sumubok magtayo ng kanilang sariling negosyo. Gamit ang naipong maliit na puhunan, si nanay ay nagtitinda ng banana Q at kamote Q malapit sa paaralan. Wala mang edukasyon sa pagnenegosyo, pero napalago nila itong mag-asawa. Marahil nakatulong ang kanilang dating trabaho na may kaalaman sila kung saan ang mayroong bagsakan ng murang bilihin ng mga sangkap at iba pang mga bagay na pwedeng bilhin ng mura. Nung nagkaroon sila ng malaki-laking ipon mula sa pagtitinda ng banana Q, sumubok si nanay na magtayo ng maliit na karinderya. Sa mga panahong ito, pareho na kaming elementarya ni ate. Kaya maging kami katukatulong din sa bagong negosyong itinayo ng aming mga magulang. Grade 3 ako noon. Dito ako nahumaling sa pagkahilig na magluto. Gusto ko ang amoy ng bawang, sibuyas kapag ito ay ginigisa. At madalas, lagi akong nagpipresenta kapag si nanay ay nagpapatulong magluto. Kitang-kita sa aking ngiti ang tuwa sa tuwing pinapanood ko si nanay na nagluluto. Ang pinakamabili sa aming karinderya ay inihaw na liempo at litsyong kawali. Kaya ito ang naisip nila na pinakapangunahing putahe ng kanilang paninda. At naging patok ito sa kanilang mga suki na maaga pa lang marami nang nakapila. At dahil dito, nagdesisyon na silang palakihin ang kanilang negosyo. Nang hiram sila ng pampuhunan, ginamit ito upang makaupa ng mas malaking pwesto, maipambili ng lamesa at mga upuan, at iba pang kailangang gamit para sa kusina. Nakatulong din ang lugar na nakakuha sila ng pwesto, hindi lamang malapit sa eskwelahan, malapit din sa terminal ng tricycle, kaya hindi kami nawawala ng mga customer. 2 taon ang ginugol ng aming pamilya upang tuluyang maibalik ang pinampuhunan sa nasabing karinderyang iyon. Lahat kami ay tulong-tulong upang mabawasan ang bayarin sa kukunin na manggagawa nila. Ako at si ate ay tagalinis ng mesa at tagabigay ng kanin, kung minsan sausawan o iba pang maliit na bagay na kailangan ng mga kumakain. Sa bagong kainan, mas lalo akong naging desidido na iyon din ang nais kong gawin kapag ako ay lumaki. Nakita ko sa mga magulang ko na kahit hindi nakatapos, pwede palang umasenso. Gamit ang pagpupursige, pagtitipid, pagtsatsaga, at bawat suporta ng buong pamilya, ito ay hindi imposible. Hindi man kami sobrang yaman, pero sapat na ito para kami ay hindi naghihikahos. Mas pinili pa din namin ni ate na mag-aral sa pampublikong paaralan hanggang sa makatapos kami ng sekundarya. Kasabayan nito, ang mga magulang namin ay palagi kaming pinagsasabihan na mag-aral at magtapos ng kolehiyo. Ito lagi ang paksa na hindi nawawala kapag kami ay nagsasalo-salo sa hapagkainan. Kaya naman nung oras na si ate ay nagsimula ng magkolehiyo, abot nga ang kanilang mga ngiti. Ay, masasabi ko na sa mga kaibigan ko na meron na akong anak na nag-aaral sa kolehiyo, sambit ni nanay. Ang makita na nagagawa mo ito anak, talagang nakakataba ng puso, dagdag niya. Magmula nang nag-aral si ate sa kolehiyo, kinailangan niyang manatili sa isang dormitoryo dahil na din matagal ang kanyang biyahe. Kaming 3 ang naiwan sa bahay at nagpatuloy sa kainan. Magmula nang ako ay magsekundarya, ako na ang helper ni nanay sa kusina. Kapag wala akong pasok, ako na ang nagluluto minsan ng ibang putahe, lalo na kapag hindi maganda ang pakiramdam ni nanay. Lumipas ang mga taon, malapit na akong makatapos ng sekundarya. Sinabi ko sa mga magulang ko na, Tay, Nay, ayoko pong mag-aral.
Aasikasuhin ko na lang po ang kainan. Gusto ko po ang pagluluto. Kaya ko po itong ipagpatuloy. Anak, tumigil ka, mag-aral ka. Naiiritang sagot ni nanay. Pero nay, sayang lang. Hindi ko magagamit kung ako din ang magpapatuloy ng kainan. Sagot ko. Hindi, makinig ka, mag-aral ka. Pagmamatigas na sagot ni nanay. At tumingin ako kay tatay. Sundin mo na lang ang nanay mo anak. Sambit ni tatay. Magmula noong sinabi ko iyon, imbes na tumulong ako sa kusina, ang gagawin ni nanay, hindi ka kailangan dito, mag-aral ka at gawin mo ang mga assignment mo, utos niya. Pero nay, ito ang nais kong gawin. Si ate, nag-aaral naman sa kolehiyo. Konting panahon na lang, gagraduate na si ate. Meron na kayong anak na makakapagtapos. Sagot ko. Magtigil ka, Weng. Huwag mo akong high blood din. At maswerte ka nga, merong magpapaaral sa'yo. Yung ibang mga bata, wala. Huwag mo sayangin ang oportunidad. Pataasin mo ang grado mo para matuwa pa ako sa'yo. Pagalit na pangaral ni nanay. Batid kong hindi ako mananalo kaya umalis ako at sinunod ang kanilang gusto. Huling taon ko naman na din sa sekundarya. Marahil kung mataas ang makuha kong mga grado, magbago ang isip nila at pumayag sa gusto ko. Naisip ko, kung mapatunayan kong matalino ako, magaling o mahusay, maaring hindi na nila ako pilitin na ipakita ko na hindi lang matalino, maabilidad din ako. Mababawasan ang kanilang pag-aalala at magiging kampante dahil kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Subalit, merong trahedyang lumapit sa aming pamilya. Kalahating taon na lang sana makakagraduate si ate. Ngunit siya ay nagkasakit. Dahil naninirahan mag-isa at hindi madalas ang aming komunikasyon dahil bukod siya ay abala sa kanyang pag-aaral, abala naman din kami sa kainan at ako sa pag-aaral. Nakatanggap kami ng tawag isang araw mula sa kanyang roommate nung malala na ang kanyang karamdaman. Dahil sa taas ng kanyang lagnat, isinugod siya sa ospital. Dito namin nalaman na meron siyang malalang pneumonia. Base sa kwento ng kanyang roommate, nagsimula ang kanyang sipon nung isang beses na umuwi daw ito ng basang-basa sa ulan. Napansin niyang hindi ito kaagad naligo dahil meron daw siyang ginawa. Kinabukasan daw noon, nagsimula ng ubuhin si ate. Akala daw ni ate pati ng roommate niya, simpleng ubo at sipon lamang ito. Kaya ininuman na lang niya ito ng gamot. Bumuti naman daw ang pakiramdam nito makaraan ng ilang araw, pero ang kanyang ubo ay hindi nawawala. Kapanahunan din daw iyon ng pagsusulit, kaya madalas si ate ay nagpupuyat upang mag-aral. Sa pag-aakalang, iniinuman naman daw niya ng gamot. Hindi na ni ate naisip na magpatingin sa doktor dahil akala niya gagaling din siya. Ngunit paglipas muli ng mga araw, dito na siya nilagnat ng mataas at ang plema ay kulay brown, senyales na naging malala ang kanyang sakit. Pagdating namin sa ospital, siya ay tulog, naka-oxygen, mataas ang lagnat at hirap na hirap huminga. Narinig mo ang kanyang hingal o bara sa kanyang bibig. Sabi sa amin ng doktor, malala ang kanyang lagay dahil hindi kaagad siya nagamot. Kinakailangan pa siyang obserbahan kung kakayanin ng kanyang katawan ang mataas na dosage ng antibiotic. Ngunit dahil sa komplikasyon, namamagang air sac sa baga at meron itong fluid, nagbara na ang pagdaloy ng oxygen sa kanyang katawan at ang iba pang parte ng kanyang katawan ay naapektuhan na din. Hindi pa nakatulong ang pagkakaroon niya ng lung abscess. At ito din ang naging dahilan upang tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. At binawian siya ng buhay ilang araw lamang matapos siyang ma-admit sa ospital. Sa pagkawala ni ate, labis kaming nabigla. Ang pighati at pagluluksa ay hindi ko mailarawan. Hindi ko alam kung bakit binigyan kami ng ganoong pagsubok na tila ba ang hirap-hirap malampasan. Dahil kailangan naming magpatuloy sa buhay at ako na lang din ang inaasahan, kailangan kong ipagpatuloy ito para sa kanila.
kaya hindi na ako kumontra noong oras na ako ay mag-aaral ng kolehiyo. Naisipan kong kumuha ng accounting dahil isa itong mapapakinabangan sa pamamahala ng isang negosyo. Dito ko din nakilala ang lalaking mapapakasalan ko. Hindi ako nahirapan na hingin ang opinyon o basbas ng aking mga magulang at nagustuhan nila kaagad si Emil sa kadahilanang ito ay nakatapos ng kolehiyo. Isa siyang computer engineer, bagay na proud ang aking mga magulang para sa kanya. Si Emil ay mas matanda sa akin ng 2 taon. Nauna siyang nagtapos sa akin ng kolehiyo at habang siya ay nagtatrabaho, ipinagpatuloy din niya ang kanyang master's degree sa kanyang kurso sa isang pinakasikat na universidad sa ating bansa. Kaya naman sa tuwing dumadalaw siya sa bahay, asikaso siya ni nanay. Nabanggit sa akin ni nanay na naiimahe niya si Emil na parang si ate. Hindi man pareho ng klase ng inhenyero, pero para kay nanay, parang gano'n na din iyon. Madalas niyang maikwento na kung ang aking kapatid ay nabubuhay pa, marahil magpapatuloy din ito na mag-aral sa master's degree gaya ni Emil. Sa pamamagitan ni Emil, ang sugat sa puso ni nanay marahil ay nakakatulong para maghilom. Sa ilang taon naming magkasintahan at pareho na kaming nagtatrabaho, inaya na niya akong magpakasal at sumagot ako ng oo. Bukod sa kaming dalawa ay masaya. Nung ibinalita namin ito sa aking mga magulang, si nanay ay napahiyaw pa sa tuwa. Naidaos namin ang aming kasal ng matiwasay at makaraan lamang ang ilang taon, ako ay nanganak sa isang malusog na batang babae. Lumipas muli ang panahon, kinausap ni Emil ang aking mga magulang tungkol sa isang negosyo. At hindi ito nagdalawang isip na suportahan ang ideyang negosyo na ibinahagi ni Emil sa kanila. Isa itong startup tech company na bubuo ng mga app, websites, at iba pang may kinalaman sa teknolohiya, lalo na nagsisimula ang internet at mga computers. Sa totoo lang, dahil malaki ang halagang kanyang hinihingi, hindi ko mapigilang mag-alala at lalong-lalo na hindi ko din mawari kung bakit napakabilis na napapayag niya ang mga magulang ko dito na tila kuhang-kuha na niya ang kanilang loob. Ngunit kahit ano ang ganda ng kanyang ideya, taliwas ang nangyayari sa realidad na naging resulta ng karagdagang paghiram pa ni Emil ng pera sa aking mga magulang. At ang kinaiinis ko, ang mga magulang ko naman ay nagpapahiram. Hindi ko maiwasang mabalisa dahil hindi naman biro ang pinagdaanan nila para kitain ang perang iyon. At kahit ilang beses kong ipakita ang aking pagmamalasakit, ang isasagot lamang sa akin ni nanay, "Anak, wala namang negosyong hindi ka agad lumalago. Mas malaki ang posibleng kita doon at isa pa, pamilya na din natin siya kaya okay lang iyon." "Pero nay, ilang taon na, mas maayos pa nga ang kita sa kainan natin," sagot ko. "Kapag hindi mo siya sinuportahan, lahat ng perang lumalabas, mababaliwala lamang. Mas lalo lamang masasayang kung bigla siyang hihinto at hindi magpapatuloy. Doon tayo lugi." Malumanay na paliwanag ni nanay. Hindi man sabihin o gamitan ng salita, batid kong sa loob din nila sila ay nag-aalala. Maging ang mister ko, nakita ko din ang kanyang pagkahiya. Pero gaya din ang sabi ni nanay na naumpisahan na, mas lalo lamang itong malulugi kung ito ay ihihinto. Subalit, tila ba meron siyang balat sa puwit dahil tuluyan ng nalugi ang negosyong iyon. Sa pagsuporta ng aking mga magulang sa ideyang iyon, lingid sa aking kaalaman na sila pala ay nanghihiram din na naging resulta na sila ay nabaon sa utang. Nawala ang maraming taong kainan ng aming kabuhayan at maging ang bahay upang mabayaran ang lahat ng ito. Lumipat ang mga magulang ko sa maliit na apartment at ang buhay nila ay parang nag-negative zero mula sa maginhawa, ngayon ay mahirap. Gayunpaman, hindi sila nagalit o nagkaroon ng sama ng loob kay Emil at sinabing nagkataong minalas lamang ito at maaari siyang sumubok muli sa hinaharap. Dahil sa
kakulangang pinansyal sa kanyang nais gawin, bumalik siyang magtrabaho, lalo na hiyang-hiya siya sa aking mga magulang. Mas napapadalas din ang aming away mag-asawa hinggil dito. Hindi ko maiwasang masabihan siya na makapalang muka dahil nagdulot siya ng kahirapan sa mga magulang ko. At yung kanyang kinikita, kalahati dito, ibinibigay niya sa mga magulang ko pero hindi ito sapat sa kanilang pambili ng maintenance na gamot, pagpapatingin sa doktor o pang-ospital, dala ng sakit dahil sa kanilang edad. Hindi ko rin naakalain na mapapakinabangan ko pala ang inaral ko sa kolehiyo at madali akong nakakuha ng trabaho. Bagay na pinasasalamatan ko dahil nakinig ako sa aking mga magulang. Hindi man ito ang plano kong takbo ng aming buhay pero mukhang ganito ang nakasulat sa aming kapalaran. At kahit na nakikita ko naman ang pagsisisi ng mister ko na nais niyang ibalik ang kanyang mga nahiram ng paunti-unti, alam kong hindi ko rin maiwasang sisihin ang sarili ko dahil hindi ko pinag-igihang mabuti na kumbinsihin ang mga magulang ko na maghinay-hinay. Pero sa tingin ko, buo na ang isip nila sa simula pa lang dahil nagawa din nilang ilihim na manghiram sa iba para lang may pambigay sa negosyong nalugi. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, batid kong hindi nawala ang lungkot sa kanilang mga puso magmula noong nawala ang aking kapatid, na mas lalo pa itong nadagdagan nung nakilala ko si Emil. Kaya habang tumatagal, ang galit ko sa kanya ay lumalaki ng lumalaki, na wala na akong nakikitang tama na ginagawa niya, na masyado siyang nadala sa pagiging pusok at uhaw na kumita ng mas malaki na gaya ng isang sugal. Kalaunan, dala ng karamdaman, ang aking ama ay pumanaw, na isa ito sa isinisi ko sa mister ko na hindi na bumuti ang kanilang pakiramdam. At ang masakla pa dito, wala pang 1 taon, sumunod na din ang nanay ko. Lumisan na sa mundo para makalaya sa mga suliranin, stress at sakit na nararamdaman nila. At ang lahat ng ito, isinisi ko sa mister ko. Siya ang dahilan kung ano ang nangyari sa mga magulang ko, kung bakit sila sumuko sa buhay at ako ay nilisan. Sinusubukan akong pakalmahin ng mister ko, pero panay sigaw lamang ako. Sigaw ng sigaw na kasalanan niya iyon. At kahit na nakita ko siyang nakaluhod, umiiyak, at ilang beses na humihingi ng tawad, hindi ko ito matanggap. Ayaw kong makita ang mukha niya. Ayaw kong marinig ang kanyang boses o maramdaman ang aura. Napakiramdam ko, siya na ang nagdala ng malas sa aming buhay. Masyado akong emosyonal kaya hindi ko ito makontrol at sa ganitong sitwasyon, parang automatic na maghanap ka agad ng ibang masisisi. Sa harap ng kanilang puntod, ilang buwan matapos ilibing ang aking ina, labis akong nangungulila. At habang ako ay nakatitig sa nicho, bigla akong nakaamoy ng ginisa. Salamat, Nay, wika ko. Dito ko naisip na magtayo ng karinderya. Sa pamamagitan kasi nito, ang mga alaala ng pamilya ko, maaari kong balikan anumang oras. Ang mga bili ni nanay sa tuwing ako ay nagluluto, boses ni tatay kapag meron siyang inaasikasong suki, at ang ngiti naman ni ate sa tuwing nagbabasa ito ng libro habang nagbabantay ng karinderya, na iniimahe ko na kompleto kaming muli. Kung ano ang espesyal na inihahain namin noon, ganoon din ang inihain ko. Sa tagal ng panahon ko itong ginagawa na kahit nakapikit ako, kayang-kaya ko itong gawin. Ang kaunting pera ang iniwan ng aking mga magulang, ito ang ginamit kong pampuhunan. Marahil kahit wala na sila, nandyan pa din sila sa tabi ko dahil ang karinderyang itinayo ko ay lumago at pinalitan ko ito ng mas maayos-ayos na kainan. Dahil sa ganda ng takbo ng negosyo, sa pagkakataong ito, iminungkahi na naman ng mister ko ang kanyang nais na negosyo. Ngayon, mas may alam na ako kung paano ito gawin at alam kong magtatagumpay ako, wika niya. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla akong sumigaw ng, "Ano? Pati negosyo ko sisirain mo din? Hindi ko hahayaang pati ako at ang anak mo ay maghirap." At nakita ko siyang yumuko, pero hindi pa ako tapos sa sasabihin ko.
Kaya maayos kong sinabi sa kanya na, kung gusto mong magnegosyo, gawan mo ng paraan. Pero sorry, hindi kita matutulungan. Meron tayong anak at gusto kong magandang buhay ang para sa kanya. At kung mahal mo ang pamilyang ito, manatili ka lang ng ganito at gawin ang tungkulin mo sa anak mo. Hindi siya sang-ayon sa sinabi ko at nais daw niyang makita ang sarili niyang magtagumpay. At dahil daliwas kami ng opinyon o nais, dito na kami naghiwalay. Marahil, matagal na kaming wasak na ngayon lamang kami nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa isa't isa. Lalo na malaki na din ang aming anak. Alam na niya ang sitwasyon, nakakaintindi at nauunawaan ang desisyon naming mag-asawa. Hindi ko naman siya pinagbawalang maging ama sa aking anak at alam kong patuloy ang kanilang komunikasyon at pagkikita minsan. Sa loob ng maraming panahon, habang ako ay nasa loob ng restaurant, nakita ko ang anak ko nakikipag-usap sa isang lalaki sa labas. Dahil hindi ko ito kilala, dali-dali akong lumabas para ilayo siya doon. At ako ay napanganga nang makita kong si Emil iyon. Hindi ko nakilala dahil ang payat-payat na niya, may pagkamadungis at siya ay lumuluha maging ang aking anak. Nagiiyakan ang mag-ama dahil matagal-tagal na panahon na niyang pinutol ang kanilang komunikasyon sapagkat ang negosyong itinatayo niya ay muling nalugi. Kaya naman nahihiya itong magpakita. Pero dahil nangungulila sa anak, nais niyang makita ito at hindi na nakapagpigil. At madalas siyang magtago sa tabi para lang makita niya ang kanyang anak. Hindi naman bato ang puso ko at inaya ko siya sa loob at pinakain kahit na siya ay tumanggi. Sa itsura niyang iyon, malamang hindi din siya kumakain ng maayos at matapos niyang kumain, siya ay nagpasalamat bago umalis. Sa pagmamasid ko sa kanya habang kumakain nung araw na iyon, batid kong meron siyang nais sabihin pero hindi niya masabi kaya naman ako na ang gumawa ng unang hakbang. Ibinigay niya sa aking anak ang bago niyang numero at doon ko siya kinontak upang kami ay magkita. Pagkakita ko pa lang sa kanya, napansin ko nang nangingilid na ang kanyang luha at pagkaupo ko, nagsalita na siya kaagad ng, "Patawad, Weng. Masyado akong nadala sa aking ambisyon. Naging makasarili ako. At tama ka, hindi ako nagtagumpay. Meron kaming imbensyong ginawa pero kailangan pa namin ng pondo para matapos ito at planong ibenta sa isang kumpanya. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko intensyong humingi ng tulong sa iyo. Nais ko lang makita ang anak natin." At tuluyan nang tumutulo na parang tubig ng gripo ang kanyang luha. Sa itsura niyang iyon, maging ako ay napaluha na rin. At biglang nasabi ang, "Magkano ba ang kailangan mo?" Nung marinig ko ang halaga, kaya naman ito ng bulsa ko at biglang sumagi sa isip ko, mag-asawa pa din kami. Sa una pa lang, hindi ko na siya sinuportahan. Marahil ito din ang dahilan kung bakit hindi siya nagtatagumpay. At ang tagumpay niya ay ang anak ko din naman ang makikinabang. Sa pagkakataong ito, inunawa ko siya kaya binigay ko ang kanyang kailangang halaga. At nagtungo kami ng bangko nung araw na iyon at ilang beses siyang nagpasalamat bago kami maghiwalay. At hindi ko alam, iyon na din pala ang huli naming pagkikita. Ilang taon na matapos noon, kahit ako, na-curious at tinanong ang anak ko kung may balita siya sa kanyang ama. Pero siya ay wala din. Baka ganun nga ang buhay sa isip-isip ko. Kami namang mag-ina, maayos na nabubuhay at mas malaki-laki na din ang aming kainan. Ang pwesto na inuupahan ko dahil sa lakas ng kita, ang may-ari naman ay naging gahaman at nais na mas malaking presyo ng renta. At hindi lang iyan, sinabi niyang meron akong nilabag sa kontrata dahil merong food cart sa loob ng restaurant na hindi daw kasama sa tinitinda ko, na lumalabas na ako ay nagpaupa din sa iba. Kahit na wala naman itong katotohanan at hindi makatuturan,
Hindi ako ang may-ari ng gusaling iyon, kaya nawalan ako ng karapatan. Ang resulta ng pag hindi ko sang-ayon sa kanyang nais, nilagyan niya ng sariling padlock ang restaurant upang ako ay kusang umalis. Ako ang nagpa-renovate, pinaganda ang lugar, pero bandang huli, ang mga nagastos ko, hindi pa nabalik ito ng buo. At nagdesisyon akong umalis sa inuupahang iyon. Hindi ko mapigilang manglumo dahil sa laki ng aking nawala. Kasabayan nito, ang aking anak ay nakatakda na ding ikasal. Nais ko siyang bigyan ng magandang regalo, pero meron kaming hinaharap na suliranin. Habang kaming mag-ina ay nag-uusap at nag-iiyakan, meron kaming narinig na katok sa pintuan. At muli akong nagulat dahil pagkakita ko kay Emil, para siyang bumata. Maigsi ang buhok, malinis ang damit, na bumalik ang kanyang sigla gaya ng dati. Ibinahagi niya sa amin na matapos ang pagkikita namin, siya ay nagporsige upang matupad ang kanyang pangako. At nahihiya na magpakita na wala pa siyang napapatunayan. Hindi man sobrang lago, pero meron na siyang kaunting kita. Ang imbensyong iyon ay merong kumpanyang bumili at sa tulong nito, unti-unti siyang nakabangon. At isa na din ang nasabing kumpanyang iyon bilang investor para mas lalo pa nilang palawakin ang kanilang produkto. At ngayon mas maayos na ang kanyang kalagayan. Sa maliit niyang tagumpay, nais niyang ibahagi ito sa amin, sa kanyang pamilya. Ibinalik din niya sa akin ng sobrang pera ang pinahiram ko sa kanya noon. Sabi niya, alam kong kulang pa ito at kakailanganin ko pa ng panahon para mapalitan ang mga nabigay ng mga magulang mo noon. At ipinapangako ko na ibabalik ko itong lahat hanggang sa huling sentimo. At humihingi ako muli ng patawad. At lahat kami ay humahagulgol nung araw na iyon. Magkatabi kami sa upuan sa araw ng kasal ng aming anak. Magkahawak din ang aming mga kamay at sabay na sinubaybayan ang aming anak na nangako sa lalaking makakasama niya habang buhay. Sa ngayon, kami ni Emil ay nasa proseso ng pagbabalikan at pag-aayos ng aming relasyon. Dito ko lang din napagtanto na marami din akong pagkukulang at kasalanan sa kanya. At nais kong gugulin ang panahong ito upang ituwid ang anumang gusot sa aming relasyon dahil siya ay parte ng aking pamilya. At sa pagkakataong ito, handa siyang suportahan anuman ang kanyang nais para siya ay magtagumpay. At katuwang namin ang isa't isa sa paghilom ng mga sugat sa aming mga puso. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Lisa Padilla, Mario, Jan Del Cacha,